Welcome back to Good Morning Boss. Carla, alam mo ba na ayon sa iba't ibang mga tala, by the end of 2016, inaasahan na papalo na sa 104 million ang populasyon ng Pilipinas. Napakadami. And 10% yan nasa Manila bukas. Kasi nasa Reno. 10 milyon ang inaasahan. Kaya naman, Carla, this morning makakasama natin ang Regional Director ng Popcom NCR. Walang iba kundi si Director Lolito Tacardon. Good morning, sir. Magandang umaga rin. Salamat sa pagkakataon. Director, ito nga po, nakakagulat dahil kung maaalala, nabalita natin to this week na nung natapos yung 2015, 102 million na yung populasyon natin. Pero bago magtapos, o pagtatapos ng 2015, 2016, 104 million na. Base po sa inyong pag-aaral, ano po ba yung epekto ng pagtaas ng populasyon sa ating bansa? Yeah, basically doon sa projection ng PSA or Philippine Statistics Authority on the dating NSO, mid-year population natin ng 2016 is 103.2. Mid-year lang yan? Mid-year population natin yun. So, expected natin dyan, by the end of 2016, 104 na siya. 104. And mid-year ng 2017, around 105 na. 105 So, million. sir, lumalabas yung trend natin per year, parang 2 million ang nadadagdag sa... Yeah, ang ano kasi natin, annual population growth rate is 1.9. 1.9. Yung So 2000 and 2010 period. So, around that, less than 2 million ang nadadagdag every year. Okay. So, in terms of the effect, may dalawang perspective kasi siya, negative at saka positive. Sa positive side, basically, ang population is our human resource. Yes. So, kung mas maraming population, mas maraming lumalaki yung population natin, mas maraming yaman tao. No, yung nga lang, ang condition nito, to be able for you to optimize yung human resource mo, ay dapat maganda yung quality of the population. Pag sinabi natin quality population, educated, skilled, at pwede natin silang pakinabangan at makapag-contribute doon sa development ng ating bansa. Ang problema lang natin ngayon, mas mabilis ang paglaki ng populasyon kaysa doon sa mga economic opportunities. Yun nga hindi nagsasabay. Oo, yun yung dilemma natin ngayon. Kaya siguro papansin natin, most of the population issues ay napopokus doon sa negative kasi the precondition of optimizing yung human resource natin ay hindi pa siya in place. Pero let's see kung ano maging effect ng ASEAN integration this year. So sana makatulong sa somehow in terms of employment. Pero yun nga, tama po yung sinabi ni Carla kanina. Actually, last year ata, nabalita pa nga natin yung ika-100 million baby. Tapos ngayon, nasa 104 million na tayo. Actually, 2014 lang yun. 100 billion. Okay, pero sir, alinawin natin sa mga boss natin. Itong 104 million na ito ba yung population ng Pilipino sa Pilipinas o population ng Pilipino sa buong mundo? Kasama na yung partly, kasi sa census natin, binibilang pa rin natin yung mga OFWs natin na nasa ibang bansa. So, at saka to kasi natin, projection kasi to eh. So, base to dun sa 2010 census natin na 92 million. So, pino-project lang natin yung so hindi siya actual count. Okay. Yung 104, estimation lang to. Okay. Pero in the census kasi kinakount pa rin natin yung mga nasa ibang bansa. So kasama pa rin sila sa atin unless na siya permanent na siya dun sa abroad. Ang estimated ng CFO ngayon yung Commission of Filipino Overseas na nasa ibang bansa around 10 million. So 1/3 of that mga temporary or yung mga OFWs na babalik pa rito. 1/3 din ay mga permanent na naninirahan sa ibang bansa. 1/3 din naman yung mga undocumented, yung mga TNT na tinatawag natin. Pero yung impact niya kasi kaya mapapansin mo yung impact ng international migration ay wala dito sa Pilipinas dahil binibilang pa rin natin sila dito. So ang primary source ng population growth ng Pilipinas ay fertility, yung panganganak pa rin. Okay. So talagang kaya ang focus pa rin ng programa natin ngayon ay dun sa pagbibigay ng kakayahan sa mga magulang na magkaroon lang ng tamang anak na kaya nilang suportahan. Ayun, speaking of that, ano po ba, kumbaga meron po ba kayong ginagawang aksyon, may advocacy po ba kayo para matugunan po itong isyong ito? Actually, matagal na yung programa nga natin on the Population Management Program at then recently nga nabanggit mo kanina yung sa reproductive health. Yes, may RH law na. Law na ang layunin nito ay mag-promote ng responsible parenthood at family planning nang sa ganun mabigyan ng capacity yung mga couples na magkaroon lang ng tamang bilang ng anak na base sa kanilang kakayahan.
Yun yung ginagawa natin. So mostly of our intervention kasi ay sa pagbibigay ng impormasyon, pag-a-appreciate ng mga magulang na sana magkaroon lang sila ng anak na kaya nilang buhayin. Hindi naman natin sinasabing huwag kayong mag-anak. Ang sinasabi kasi natin, Basta may capacity kayo na buhayin, di ba? magkaroon ng responsibility yung magulang na i-foresee kung kaya ba nilang buhayin to. Kasi ang ano natin is pro-quality life eh. Yes. Yan, so yung quality of life ang focus talaga natin na sana yung mga bilang ng anak nila ay base sa kakayahan nilang mabigyan ng magandang buhay. Okay. Nag-ikot po ba kayo sa ating bansa to, for about your Mga advocacy? educational Yes. discussions. Yeah, oo, nationwide naman yung Okay. ating programa. Kamusta yung pagtanggap ng mga tao? Siyempre, pag naririnig nila. As a last note na lang po sa mga boss. Ano kasi natin merong disparity kasi in terms of sa fertility ng mayayaman at saka mahihirap. Ang mga mahihirap pa rin kababaihan ay mas malaki pa rin yung kanilang anak. So yung impact ng programa ay kayo yung ironic Can I just ask, natanong niyo po ba kung bakit? Basically it's a function of the lack of access ng Yun talaga. ng family planning commodities kasi wala silang pang ng mga family planning supplies. Kaya nga ang gobyerno nandyan para mabigyan sana kung yung mga gustong mag-family planning, may available na services para sa kanila. Di ba sa mga centers, di ba may libre ng mga contraceptives? Oo. So, Pero yung mahirap siyang dahil nga alam naman natin controversial yung ating Yes. family planning at saka yung mga institutions involved din kasi may mga umaharang pa rin until now. Pero yun nga, sana ma-realize nila na lumulobo na yung populasyon natin. So sana magtulungan na lang lahat ng institutions involved. yun din ang panawagan namin na ma-appreciate nila yung impact ng population. Alright. So thank you so much, sir, for your time. Maraming Thank salamat you so din sa much. pagkakataon. Okay, muli nakasama natin ang Regional Director ng Popcom NCR, walang iba kundi si Director Lolito Tacardon. Thank you so much. Thank you so much.